Magandang araw mga boss. Ito, Miyagi Gear naman yung aming gagawin. So ayan, nakikita nyo na. Para siyang may spring sa manubela. May stack up sa gitna. So hindi po normal yung mga ganyan. So kung ganyan po yung mga yung scooter, kahit anong brand po, all race po ang problema niya. So kung medyo bago pa, pwede nyo subukang i-adjust. Pero pag in-adjust po yan ganyan, lalagotok lang yan. So doon na tayo sa sure ball. Buksan na po kaagad yung ball race. So ito yung mga dapat yung tanggalin. Preno, gulong. So lahat po nakakabit dyan. Tatanggalin po natin yan. Ito po yung ganitong sitwasyon po. Yan po yung nakangabig. Lalo kung may angkas kayo, sisingit kayo sa traffic. Siya yung mahirap kontrolin, yung mas marunong pa kaysa driver. Ganyan po yun. Pagka yung parang may spring na humihinto sa gitna. Mamaya, bibili kayo, sama mo kay Wilson mo, bili kayo mango graham. Saka yung ano tawag doon? So yan, tanggalin lang yung preno at yung kanyang gulong. So next, yung mga nakakabit dito sa kanyang T-post kasi tatanggalin po yan, dapat matanggal lahat. So yan, tanggal na. So next sa kabila, ganun din po. Yung sa cable ng speedometer. So yan, tatanggalin nyo rin siya para matanggal siya ng buo. So next, dito naman tayo sa handlebar. Yung tornilyo niya parehas 14 to. 14 yung bolt, 14 mm din yung nut. So ayan, tanggal na. So next naman dito, lagyan siya ng sapin tapos dahan-dahan nyo siyang iangat. So ayan. Minsan po kasi may mga kalawang kaya mas mahirap siya tanggalin. So ayan, tanggal na siya. Bali nakasuksok lang naman, bubunutin lang. So ito meron siyang rubber na cover. So yun. So ito na, luwagan na, tanggalin na to. Bali dalawang nut lang yun na magkakontra. So yun, tanggal na. Yung pang isa. So ito na siya mga bossing, nabunot na siya. Yun. Mapapansin nyo po yung mga bulitas niya, may mga kalawang na siya. Yan po yung mga sign na nahukay na yung kopa. So kaya pagka yan in-adjust nyo lang, mawawala nga yung huminto sa gitna. Pero kapalit naman ng pagpe-preno kalalagutok siya. So ito na ngayon, tatanggalin natin yung kopa sa ibabaw. Tutukahin lang siya ng mabang bakal. Sa shop namin mga boss, may pokpok pa rin Hindi kami yung 100% na walang pokpok. Yan, ganyan. Talagang kasi kami, traditional. Hindi kami yung mga yung mga walang pokpok. Eka nga nila. Ayaw nila ng walang pokpok. So, ganyan po talaga yung gawa namin, traditional. So, kung ayaw nyo po sa ganito, choice nyo po yun. Pwede kayo doon sa mga shop na Kaya lang, syempre, expect nyo doon mas mahal. Kasi, pag mabusisi po gawin, matagal po yung trabahuhin. So, dito, same din naman. But maayos namin yan. Syempre, mura lang labor. 350 lang po labor dito sa amin. So, yung package namin kasama na yung part 600. Parts and labor na yun. So, kung may suntal kasi yung ginagamit namin na ball race. Pero kung meron kayong ibang gustong gamitin, pwede mo kayong magdala. Labor na lang yung sa amin, 350. Walang problema kung may dala kayo. So, ganyan lang pagtanggal kung gusto nyo mag-DIY. Kabilaan lang. Kayang-kaya yan. So, ayun, matatanggal na siya. Yun.
So next, siyempre pupunasan muna siya para matanggal yung mga buha-buhang yung dumi. Kasi didikitan ng grasa yan pag nilagyan siya ng grasa. So dapat matanggal natin, malinis siya. Dam ng grasa. Lagyan ng konting grasa para maiwasan yung pagka-damage ng bakal. So ito na yung gamit namin ball race. Kailangan mo ng dalawang kanyan. So ito ilalagay natin. Lagyan mo dyan. Tapos igagamitin nyo rin pantuka yung tinanggal kanina. So ayan. Pupupukan mo lang siya kabilaan. Paikot hanggang sa lumapat na siya sa baba. So ayan, nakababa na siya ng sagad. Tatanggalin naman natin ngayon dyan yung pinang drive natin o yung pinantuka. Yung luma. Yan din yung lumang kopa. So ayan, sisinsilin lang din siya para matanggal. Ganon din, kabilaan lang. Para kasi unti-unti kasi halos 0-0 clearance yan. Talagang dapat kabi-kabilang side yung pokpok mo. Huwag ka magpo-focus sa isang side lang. Tatabingi lang yan. So next na dyan, grasa. Para may lagay na yung kanyang mga bulitas. Yung kadalasan na issue, kagaya ng mga nauna ko mga na-vlog, ganun pa rin. Yung sa assemble, doon pa rin nagkakaproblema. Kulang sa grasa. Tapos yung iba kasi sinasabi nila, sobra sa torque, kulang sa ganun. Hindi, ang problema talaga, grasa, kulang siya. Pero kung ito medyo, bago pa lang napapansin mo ng ganun, pwede mo siyang iparepack para magrasahan siya. O kaya naman, maipa-adjust mo siya kaagad. Pero kasi pagka ganyang maraming grasa yung talagang matagal yan Kasi yung mga nauna namin mga ginawa, yung mga PCX, na overhaul na nga yung makina, yung kinabit namin, buo pa rin Talagang dadamihan mo lang yung grasa niya. So next naman doon, yung kopa naman doon sa ibabaw ang kakabit. So, yan lang. Pupupukin mo lang siya kabilaan, paikot hanggang sa pumasok lang siya. So, ganun din. Yung luma rin, yun din gagamitin na yung pantuka o pampukpok dun sa kanya. Para maitulak siya, para lumapat ng gusto lahat. Importante po, mailapat nyo talaga siya ng pantay. Nakapasok siya ng pantay na pantay at saka lubog na lubog hanggang doon sa kanyang hangganan. Kasi once na tumabingi po yan, mahihirapan kayong itono. Saka lalagutok din. Kakabig na lalagutok pa. Hindi nyo siya matotono. Diyan sa ibabaw at saka lalong lalo na sa ilalim. Kadalasan po kasi ganun yung nagagawa namin minsan Kakapalit lang ng ball race pero ganun pa rin, lumalagutok. Pag binuksan namin, kabingi yung kabit. Lalo sa ilalim. Dapat po yan pantay. Kung hindi naman siya nakikita, pwede niyong kapain yung gap niya, yung pagkakapasok. Basta importante lang, lapat na lapat. So ito, kabit na rin to. So dito sa ilalim may ginagamit kaming socket. Socket wrench yan. Kumbaga saktong-sakto dyan sa kanya. So pag may gamit kayong ganyan, mas makakasigurado kayo na siya. Lapat na lapat o baon na baon. Sagad talaga siya, saka pantay. Di bali ng maraming pukpok, basta sigurado kayo na talagang lapat na lapat siya. Kasi mahihirapan nga kayo magtono. Saka sa part namin, gusto namin sure ball kasi
mahirap mabakjaban, masayang ang oras mo. Kaya kailangan garantisado. Sabi nga nila gagawa ka na lang rin naman pagbutihan mo na. Kasi pagka sumala ka dyan o sumublay ka, babalikan ka rin naman. Mahirap pa nun pag bumalik, marami kang ginagawa. Masisira lang ang araw mo. Wala kang kikitain. Kaya umisa pa lang, pagbutihan mo na. So ayan o, kung gaano karami yung grasa ilalim, ganoon rin karami sa ibabaw. Pero ang main nito na, Hindi po kami nagtitipid sa grasa. Sa akin gamit namin synthetic po yan. Mabel City Hall. Dito. Kapit sa kanto na siya dito. So yun na. So next natin yung kopa na pang ibabaw, yung kapares niya. French na lang. And next yung kanyang takip. So ito na, isasalpak na siya. Ayun. So ito lalagay na po yung kanyang lock, yung nut. So, yun, okay na, nilagay na yung nut. So, bago siya itono, mga boss, ilalagay muna yung gulong para magkaroon ng bigat yung harapan. So, kung dati, mga napanood yung video, tinotono muna namin bago ilagay yung gulong. So, ito mga discover namin, mas magandang itono siya nang nakakabit na yung gulong. Yung kasi makukuha na yun, mayroon ng bigat, kumbaga, mas maganda yung tono niya pagka may gulong na siya nakakabit. Tama yan. Bakit na may silbi pala? So ayan, kakabit lang yung mga tinanggal kanina. Preno, yung mga tornilyo ng cable. So ilalagay na siya lahat. Sa mga bago pala dito sa aking channel, pasubscribe ako mga bossing para updated po kayo sa mga paparating pa namin video. Tumatawag. Yung address po ng aming shop, lalagay ko na lang po sa description. Check nyo na lang. Number to, Philippines. Saka yan po yung pangalan ng shop namin, yung naka-watermark, Ras Motorcycle Repair Shop. Ras Motor Shop. Makikita nyo naman po yung page namin doon sa address. Pwede nyo siyang i-waste. So, yun, ilagay na yung preno niya. Sa kabila naman, Okay, open. ayos na lang yung kanyang kable. Taas na. So, yun, okay na. So, dito na tayo sa pagtotono. So, kagaganon pa rin po yung pagtotono, kagaya ng dati. Ihigpitan nyo lang muna. Tapos galaw-galaw. Para makita mo o makasigurado ka na lumalapat lahat ng bulitas. Diyan mo rin mapapansin kung tabingi yung kabit mo o hindi.
Sa laro pa lang na ganyan. So, normal po na maramdaman siya pag niliko nyo humihigpit. Kasi, syempre, hinihigpitan natin yan eh. Para mai-sit pa natin o maipaupo natin ng mas maayos yung bulitas. Baga makarnis sa kanyang hangganan. So, pag tansya natin na sigpitan natin, luwagan na ulit natin siya. Oh, bakit tayo magka-25 minutes na? Yan. So, ito ginagamit natin ng spanner. Baka kasi mamaya sabihin ng iba, pinupokpok natin eh. Okay, nakikita talaga mukha mo. Pero mga boss, nagpupokpok din kami yan pag ano na, naglalak. Kasi, para sigurado yung higpit. May spanner, naka-kontra, tapos pupokpokan pa namin yan. So, pag nagpagawa po kayo sa shop, huwag po kayo matatakot sa pokpok. Safe po yun. Saka kami naman gumagawa eh. Kung magka-problema, balik nyo sa amin. Warranty naman yan. Walang na isa eh. Walang pamigil eh. Hindi ko nakakamatay yung pagpupokpok. Okay? Kaya pag may nag-i-inquire, sabi ko mix kami, mix. Okay. May proper tools, saka mayroon ding pokpok. Huwag yung mukha, makikita nga mukha mo. O, diba? Yung ulo ko ka eh. Okay na yun. So, ayan. Basta pasulyap-sulyap lang. Hindi na nag-break eh. Nakita ganun eh. So, nilagay na po natin yung kanyang cover na rubber. So, next na ikakabit na yung kanyang manubela. Patay So, ko na. ayan. Saka mapapansin nyo po, mas madaling palitan ng ball race si Miyug gear. Yung cover lang sa harap, yung tatanggalin mo sa taas lang. Tapos yan, baklas mo na siya. Hindi mo na kailangan tanggalin yung headlight. Compare mo sa mga ibang motor, diba, yung mga click. Yung click kaya naman tanggalin kahit hindi mo tanggalin yung headlight. Kaya lang, mahirap magtono ng ganun mga boss. May mga sagabal kasi mas maganda baklas na lang yung kaahanan. Pero dito sa Miyug gear, safe siya kahit ganyan lang yung baklas. So yan mga boss, natapos na siyang itono. Kabit na lang itong manubela. Tapos patapos na siya. So kailangan maigpit po kayo dito kasi pagka-clearance yan, pagka maluwag. Alright. Okay na siya dun. So ayan po yung tamang luwag. Oh. Yan. Malambot lang siya kabilaan. Hindi siya humihinto sa gitna na parang may spring. So yan po ang normal na steering. Okay na. Swabe na siya. Ayan. Kung mapapansin nyo po, sa kabilang side lang siya lumiliko kasi nandoon po yung brake. Okay ko na pa. Mas mabigat siya doon. So ayan po, tapos na. Maraming salamat po sa inyong panonood.